Number 7. So we believe in the spiritual unity of believers in our Lord Jesus Christ, and that all true believers are members of His body, the church. So papaliwanag ko ni Ate Aina. Yes, Dr. Go ka! So, ano po, bibigyan lang po ng, ano ba yan? Well, yung spiritual unity daw po ay ang pagkakaisa ng mga mananampalataya dahil kay Jesus Christ. Hindi po ito nakabase kung gaano tayo kagaling or kung saan po tayo nanggaling or anumang talento po meron tayo. Kundi po sa isang spirit na kumikilos po sa atin or sa bawat isa. So, kahit may mga difference po tayo, nagiging isa po tayo sa layunin and sa pagsunod po at sa paglilingkod po kay Jesus Christ. Dahil po si Jesus ay siya po yung nagbuklod sa atin at gumagabay po sa atin. Sorry. So, ang una po natin is ang mga mananampalataya ay nagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang 1 Corinthians 12. Ang katawan ng tao ay lubuon ng maraming bagay. Ngunit isa pa rin katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na silang katawan ni Kristo. So, may dalawa po tayong sa verse na yan. Isa ang katawan kahit marami ang bahagi. Pangalawa po, magkakaiba ngunit nagkakaugnay po. So, ang explanation po namin doon is, ang katawan po ng tao ay may maraming bahagi, ngunit isa lamang po ito. Ngunit, ganun din po ang mga mananampalataya po. Iba-iba man ang kakayahan, tungkulin po, or pinanggalingan, tayo ay nagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. So, ipinapakita po dito na ang bawat isa ay mahalaga at may sariling papel po at walang mas mataas or walang mas mababa dahil nagtutulungan po tayo at nagmamahalan sa mga bawat bahagi ni Kristo. At nagiging matibay po ito at maayos na katawan ng iglesia. So, sunod po tayo sa pangalawa. Yo! Alright! So, basahin po natin ang sa unang Korinto 12:27. Kayong lahat ang bumubuo ay ang katawan ni Kristo. At ang bawat isa ay parte ng nagbubuo. So paliwanag po natin ulit yung spiritual unity. So, sa spiritual unity, it's not by blood or race natin. Kung hindi to kailangan na parehas tayong Pilipino, hindi to kailangan na parehas tayong milahin na ganito. Kahit pa anong kulay mo, o kung ano man ang itsura mo, is pare-parehas. Is pare-parehas na. Kung tayo ay totoo sa Panginoon, tayo ay sabi nga doon sa if we are true believers, sabi nga doon, di ba? We are united to Christ. We are spiritually united to Christ. So yun, ang paliwanag ng spiritual unity na. So it doesn't matter kung ano pa man ang kailahin natin, ikaw man ay hindi katalinuhan, o may kabangmangan man, ay kung tayo totoo sa Panginoon, tayo iisa. So sa 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa sama-sama mga sangkap niya. So next natin is yung, basahin natin yung Ephesians. Paliwanag muna. Ang bawat isa ay may papel sa katawan ni Kristo. So, ganito lang yan sa katawan natin. Kung ang kamay natin ay mawala, isang bagay sa atin ng mga mahalagang bagay, mahalaga kung... Ang katawan natin ay sinasabi dito na pag nawala yung kamay natin is malaking bagay ang mawawala sa atin. Wala tayong panghawa o mga bagay na pangkain. Pag nawala tayo ng isang parte ng katawan natin is malaki yun na malaking bagay na mawawala sa atin yun. So sabi dito, lahat ay kailangan upang gumana ng maayos ang church. So,
Basahin natin yung ano, sa Efeso 1:22 hanggang 23. Pinalalim ng Diyos ni Cristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia. 22. Na siyang katawan ni Cristo, ang Iglesia ay ang kabuluan ng Cristo. Siyang bumubuo sa Amen. So sinasabi dito sa 22, ipinilalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. At sino ang iglesia? Ang ating Panginoong Jesucristo. So sinasabi dito, kung wala ang ulo sa simbahan, ay hindi gagana ang simbahan. Kung ang nakitira lang doon sa simbahan, kamay, paa, tuhod, balikat, kung wala namang ulo, is wala rin mangyayari. Kasi walang patutunguhan. So sa isang tao na, kung walang ulo ang isang tao, ano yung ganon? So yung walang patutunguhan ng isang simbahan na walang Panginoong Jesucristo. Diba si Jesus ang ating siya ang Jesus is the way, the truth, and the life. So siya rin ang ulo ng ating simbahan. Kung wala si Jesus sa pinakapuno, sabi rin si Kuya Nico sa Hebreo 3:1, si Jesus ang pinakapunong hari. Yan, sila pa yung pinakapunong pare ng iglesia. So, yun po yung pinakaano natin na kung wala si Jesucristo bilang puno o ulo ng ating simbahan, ay, ang pinakaulo ng ating simbahan, ay walang matutunguhan ang ating magsasama-sama. Kasi kung ang magsasama-sama lang ay mga bawat parte ng mga sangkap at wala naman ang ulo, ay wala yung nag-lead para sa mga sangkapan ng ating simbahan. So, sinasabi doon na siya ang katawan, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya ang napupuno sa lahat ng bagay. So, si Christ ang nag-lead sa atin towards the light, at Jesus ang nag-ano sa atin, nag-unite to be for us to be spiritually united. So, yun pa. Yes, ba? Iglesia. Yung iglesia na sinasabi dito, yung sinasabi na iglesia dito is yung tayo. Yung tayo yung iglesia tapos Jesus ang iglesia. Katawan po yung tayo. Yes, 1 Corinthians 12. So, sinasabi doon na ang iglesia ay tayo at ang ulo ng iglesia na si Jesus. Paano po tayo magiging isa sa Panginoon? Pero sabi doon, if we are true believers in Christ, we are one. Kung paano po tayo magiging isa or ano po yung tayo na mag-iisa po sa atin? Di ba lahat tayo, iba-iba ng mukha natin, iba-iba manililok natin eh. Pero, ano ang meron sa ating common? Si Jesus. That's why, halimbawa po yung part ng body of Christ, like, kunyari ako yung kamay, siya yung paa, siya yung siko. Halimbawa po nagka-problema yung kamay, o si siko. Ano kung mangyayari po sa kanya? Part ba rin po ba siya? Like, for example, pumasok lang din naman sa isip. Yung napilay, di ba, anong gagawin mo katawan mo? Hayaan mo ba na naka-stay lang yung buto mo sa pagkakapilay na yun? Hindi ko sabihin, like, siya, example, siya yung siko. Hahayaan niyo ba siya na ma-stay lang doon sa pagkapilay niya or yung dislocate niya or itutuwid niya siya ulit? Gusto pwede Hayaan naman. niyo. Yung isang kamay ko gawin. Di ba? So ano daw Kat? Ano yung dapat natin gawin? Hayaan ba natin or pilit pa rin natin siyang i-diretso para maging okay yung party mo? Ganun, yung dun din sa atin, bilang Christians, gagawa tayo ng paraan para hindi maiwalay yung iglesia dun sa ulo. Ang sinasabing ulo kasi, si Jesus Christ. Automatic na, hihiwalay niya. Hindi niya mananatili din kasi para na siyang masusunog kasi nga may kasalanan ka. Yun. Kumbaga parang ano po siya, virus po dito. Hindi na pwede kumanan. Pusa na siyang ano. Eh paano kung nandoon pa, ayaw umalis? Additional Yes. ang sabi po kasi sa Mateo,
paano po siya spiritual. So, sa body of Christ, hindi naman, ano po, parang, Ikakas? hindi po, parang, ay, member po ako ng church, so kailangan, pag-one word na ako. So, parang yung, kailangan ko rin po tumakas sa higher level para yun. Kasi po, nalito ako, investigated. Tapos ako lang po yung, ay, gusto tayo kung ba yung lumang kita, dinanong po, tapos mas lalo lumala. Kaya parang, dadaan ko rin po talaga sa head of church. Kung baka si Jesus Christ talaga yung, tayo siya po, wisdom bago po gumagawa. Tama naman. Hindi kasi sabi niya. Ano yung sabi niyo? Sabi niya kung ang kamay mo ang nagkakasala, hayaan mong alisin mo siya. Nangyari na rin yan sa church. Hindi ko lang kasi matandaan yung verse na sinasabi na hindi lahat nung nasa simbahan is sa kanya. Hindi ko matandaan kung ano sa Bible. na nasa church, pero wala naman sa church. Wala naman yung puso niya kanya. So yung church na katulad, hindi ko alam pang year, basta may nagawa, kaya bakit tayo may DA doon sa ano, kasi may nangyari na. So nag-DA sila. Kaya talagang tinuruan sila. Katulad sabi, di ba, putulin yung kamay kasi nakakasira na sa church. So yun. Pero tayo, hindi tayo nag-DA kasi alam ko, mature, you are all mature. Kaya, ayaw ka nag-DA. Kasi hindi nga siya sa parin, disciplinary na share ko na rin doon, hindi ko alam kung ano na tayo. Yung disciplinary action, si Jesus Christ ba, nagbigay ng parusa, Kung nagkamali ka, nagkamali, ang dami pumusig sa kanya. Pero kung tutusin, kanya nagbigay ng parusa niya. Pero hindi. Di ba? Kaya ganun din tayo. Kaya hindi namin inaano yung hindi parusa ang tawag bago sa yung matutunan mo yung pagkakamali mo, ma-realize mo, ma-realize mo na kung bakit at paano ka nagkakamali. Ano lang po, yung sinabi ko kasi natin Jericho, parang ano po siya eh, tungkol po kasi sa pamilya dito, kaya parang literal po dito. Meron dun sa Ayun sa pagkakasala, yung sa pamilya po kasi yun, na kapag nagkasala ka sa kanan ng kamay, putulin mo kanan ng kamay, kaysa yung buong katawan yun natapos sa impyerno. Kaya po medyo malayo po siya dun sa ano po yung nakayagay na ano. Yung kapag nagka-ano po yung ibang miyembro po ng ano, ng church, eh itatapin na po kagad niya ano. Kaya po tapos yung sinabi ni Daniel na ano po, na ayusin po para mabalik po ulit sa pagkakaayos. Kasi po, ay wala pala kayo ng Friday, no? Natanong na namin yun. Natanong na, sagot na sa atin yun, no? Pag na Friday. Kaya tayo Yes. May question pa? So, we are one in Christ. So, ibig sabihin, iisa ang motibo natin, iisa ang pinaglilingkuran natin. Hindi dahil pogi si Tito Mel, masunulit kay nanay, saya ko ng tito. So, yun. And I believe naman na itong paraan na to, itong devotion na to, lagi natin magpapalingin sa Panginoon that we seek His guidance, we seek His word para lahat ng gagawin natin ay para lang sa Question? Okay?